Sa ikalawang araw ng certificate o paghahain ng Certificate of Candidacy kahapon, naghain na nga ng kandidatura ang ilang mga maituturing ng veterano sa politika. Hindi rin nawala yung mga makukulay na personalidad, kabilang na ang sikat na pares vendor na si Diwata. Yan ang aking pampagising na balita. Kahit naka-wheelchair, personal na sumama ang 95 years old na si dating First Lady Imelda Marcos sa paghahain ng kandidatura ng kanyang anak na si Senadora Amy. Re-election ni si Senator Amy sa ilalim ng Nationalista Party. Muli niyang nilinaw kung bakit tumanggi siyang mapabilang sa senatorial slate ng administrasyon. Baka magkaroon ng iba't ibang kulay at hindi masara yung pinto sa iba't ibang sektor, mas maigi na. Alam naman natin ang halalan, madugo, mainit, mabagsik ang usapin, mas mainam na wala akong kalaban. Hindi naman sinagot ng senadora kung bukas siya sakaling i-endorso ni Vice President Sara Duterte na isa sa kritiko ngayon ng administrasyon. Ang party list group naman na Magdalo, kasama pa ang mismong founder nito na si dating Senador Antonio Trillanes, naghain din ng Certificate of Nomination and Acceptance. Sakaling pala rin, plano nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Malaking factor kasi ang pag-demonize sa amin before the public. Sa nakaraang administrasyon, lumalabas na kami talaga yung salarin, kami yung demonyo, kami yung na kahit hindi ho totoo. Magkakasabay namang naghain ng kanilang COC ang mga veterano na sa Senado. Yan ay sina former Senators Tito Soto at Ping Lacson kasama si re-election ni Senator Lito Lapid. I pledge to continue not availing of the pork barrel allocations in any shape or form. I will continue being a vanguard, if you will, of the annual national budget to the best of my ability. Nais din doon nilang maibalik ang tamang decorum o asal sa Senado. I think procedures are very important. Decorum, that will give a better environment, not only for the senators or the congressmen, but also the resource persons. May ilang veterano rin sa party list race na sumusubok makabalik sa Kongreso, gaya ng re-electionist na Senior Citizen Party List at A-Teacher Party List. Present din ang mga never say die kahit ilang beses nang na-disqualify, gaya ni Betsaida Lopez na third attempt na ngayong tatakbo sa pagkasenador. Kapag hindi ako pinatakbong senador ng COMELEC, lahat ng mga taong involved na ako ay i-disqualified sa pagiging mahirap, ay isinusumpa ko ang mga taong yon. Nandiyan din si Eric Negapatan na nangakong ibabalik daw sa bansa ang 800 quadrillion pesos ng pamilya Marcos na idineposit umano sa isang bangko sa London. Sapagkat kausap ko ang lahat ng mga hari ng mga bansa, by this 2025, wala na pong bibili ng bigas. Wala na magbabayad ng tubig. Wala na magbabayad ng kuryente. Nauna nang nilinaw ng COMELEC na tatanggapin lahat at walang tatanggihang ihahaing Certificate of Candidacy maliban na lamang kung mali ang form at kulang-kulang ang dokumento. Bukod sa mga maghahain ng disqualification case laban sa isang kandidato, meron ding 5 araw ang COMELEC para pag-aralan kung may tuturing ba itong isang nuisance o panggulo lamang. Aminado naman ng COMELEC na hamon sa kanila ang pagsasala ng mga kandidato. Titignan po namin, meron pa rin naman pong 2 natira para ma-determine kung ikaw ay bona fide nakakandidato. Tignan namin, ano ba actuations mo nung nag-file ka ng COC? Naiintindihan mo ba yung tinatakbo mong posisyon? Yung bang mga ipinangako mo ay nasasaklaw ng posisyon na gusto mong takbuhan? Humabol naman maghain ngayong hapon ng online personality na si Diwata o Deo Balbuena sa totoong buhay. Siya ang tumatayong 4th nominee ng Vendors Party List. Batas na gusto kong gawin, tapos lalong-lalo na po yung sa karanasan ko din na medyo yung permit medyo napakahirap, yun kasi ang naisip ko. Gusto ko mag-implement ako ng batas sa pag-aralan na para mas mapadali. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5.